Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano tayo gumamit ng fluteless relay. Ito yung fluteless relay natin, guys. Ang fluteless relay ngayon, tinatawag din yan na water level controller. So, marami ng mga design na ganitong klaseng fluteless relay, guys. Pero itong fluteless relay na ito yung gusto kong i-share sa inyo, no, kung paano siya gagamitin. Kung makikita natin dito sa drawing, guys, dyan sa picture, yun yung setup niya na dapat natin sundin. Bago natin pag-aralan ng diagram, alamin muna natin yung device na ating gagamitin, no? Ito yung line 1 at saka line 2 niya, no? Bali, nakakabit yan dito sa load side ng circuit breaker natin. Ito yung IR, gumamit ako ng impulse relay, no? Ito yung IR natin or impulse relay. Naka-setting siya sa auto mode. Ito yung normally open ng impulse relay natin. Itong FR, ito na yung fluteless relay natin, no? Nakakonect yan sa 7 and 2 or A1 or A2, no? Tapos ito namang M natin, ito na yung magnetic contactor natin, no? Fluteless relay natin ng FR, nakakonect sa normally open. Overload relay natin, ito na siya, guys, no? Nakakonect siya sa normally close. Dito, guys, hindi ko na nalagay itong indicator lamp, no? Ang setup nito, guys, kung makikita natin dyan sa drawing, yun lang dapat ninyong sundan, no? Ang A3, nakakonect doon sa mababang portion ng ating tank. Ito kasi ang water tank natin, guys, no? Tapos ito naman sa A2, nakakonect naman sa second, no? Dito sa nakaangat konti. Itong black wire natin, automatic mag-o-off ang contactor natin, no? Ngayon, pagbababa naman itong tubig, pag hindi naman mababasa itong blue wire natin, automatic yan, magkakarga siya ng tubig, no? Ganun ang setup niya. Pag nababasa itong A1 natin, mag-o-off ang tubig natin, no? Itong ganitong setup, guys, ay sa overhead tank yan. Pag-aralan muna natin yung diagram. Pag i-press natin to, magko-close ito, guys, no? Ang unang gumana ang IR. Pag gana ng IR natin, guys, i-close to ng IR natin, no? Pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-open. Kasi single push button lang ang ating ginamit, no? Ito na siya, no? Single push button lang. So, ang kuryente ngayon, hanggang dito na lang, no? Mamamatay itong IR natin. Pero still pa rin, magko-close itong IR natin, no? Gumana ngayon ang fluteless relay natin. Ito siya, no? Paggana ng IR natin, guys, lalo na pag walang tubig dito, automatic yan gagana ang magnetic contactor natin, no? Gagana ito. Magko-close din ito, guys, no? Ito kasi yung sa fluteless relay natin, normally open. Ang 8 at saka 6. Mag-close yan, guys. Ngayon, magkakarga ngayon ang pump motor natin ng tubig, no? Pag mabasa itong black wire natin, ito yung black wire natin, ito yung blue wire, ito naman yung brown wire, no? Pag mabasa itong ano natin, guys, itong black wire, automatic yan, mamamatay ang magnetic contactor natin, no? Mag-o-open yan dito. Ibig sabihin, puno na yung tangke, no? Pag wala namang tubig, pag hindi naman ito mababasa itong blue wire, pag wala ng tubig, automatic naman magkakarga ng tubig, no? Pag hindi nababasa itong blue wire. Pag basa nitong black wire, automatic yan mag-o-off. Ito kasi yung tangke ng tubig natin, no? Itong setup na ganito, guys, ay sa overhead tank. Ngayon, kung gusto mo naman sa lower tank, i-change mo lang ang connection dito. Ito siya, gagawin mong 5 ito, no? Sa normally close mo i-connect. Ganun lang ang setup niya, guys. I-try natin ngayon, no? Pag i-on natin to, guys, pag i-start natin to, automatic gagana ang contactor natin. Dahil magkakarga siya ng tubig, no? Assuming, guys, na ito yung overhead tank natin na water tank, no? Ngayon, magkakarga siya ng tubig. I-try natin ngayon. Ang impulse relay natin, guys, nakasetting sa auto mode. Tapos ngayon, mayroon tayong indicator lamp, no? Pag gumana ang contactor, mag-aano ito. Iilaw ang green. Pag naka-standby, iilaw ang red.
I-try natin. Pag i-press natin to, gagana kaagad ang contactor natin. Ibig sabihin, magkakarga siya, no? Press natin. Ayan, gumana siya. Ngayon, magkakarga siya ng tubig, no? Pag mababasa itong black wire natin, guys, automatic yan mamamatay ang contactor natin, no? Assuming na nagkakarga siya ng tubig. Pag mababasa ang black wire natin, itong black wire natin, mamamatay siya, no? Tingnan natin, mamamatay yung contactor natin. Ayan, dahil nabasa yung black wire. Ngayon, pag wala namang tubig ang tangke, assuming no, na walang tubig, pag hindi nababasa itong blue wire natin, guys, ngayon, gagana na naman ang magnetic contactor natin, ang pump motor natin, kung makikita natin, no? Ayan, hindi kasi sa nababasa itong blue wire natin, so ibig sabihin, nagkakarga siya ngayon ng tubig. Ibig sabihin, walang tubig yung tangke, no? Ngayon, magkakarga siya ng tubig, no? Pag mababasa naman ang black wire, mamamatay. Kung makikita natin, no? Ayan. Itong setting na ganito, guys, ay sa overhead tank, no? Kasi nababasa. Ngayon, pag wala namang tubig, aangat ito. Pag hindi nababasa ang blue wire, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Ngayon, magkakarga siya ng tubig. Pag mababasa ang black wire, mamamatay. Ganun ang setup niya, guys. Tapos i-off natin. Ayan. Pag naka-off na, so ibig sabihin, mag-trip ito, guys, no? Pag i-press kasi natin to, mag-trip ito. So ibig sabihin, mamamatay ang flutless relay natin. Kahit anong gawin natin dyan, namamatay siya, no? I-try natin ulit. I-on natin. Ayan. Gumana siya, no? Tapos ngayon, pag mababasa ang black wire, mamamatay. Pag walang tubig, pag hindi nababasa ang blue wire, magkakarga siya ngayon, no? Ganito ang setup niya, guys, sa overhead tank natin. Halimbawa ngayon, guys, no? Kung gumana ito, guys, gumana siya, tapos ngayon nag-trip, mamamatay din yung contactor natin, no? Dahil mayroon akong nilagay na, na para sa trip. Yan. Gumana siya ulit. Tapos mamamatay. Ganun lang ang setup niya, guys. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.